Ganito pala ang mag-business. Yung mga first timer tulad ko. Dati, online lang ako. Ngayon, meron na akong sariling physical store. At napakahirap pala sa umpisa. Walang tao. Mga dumadaan, tumitingin. Ano kaya to? Ano kaya yung paninda niya? Mga ganun. Ito yung unang nagkaroon ako ng sariling physical store. At ang hirap para, no? Ang hirap. Puro labas ng pera. Walang masyadong pumapasok. Puro labas lang. Kung minsan, walang benta. So, paano yung kikitain sa isang araw? At minsan, nung mga una or mga sumunod na araw, mga pagkain is nasasayang, natatapon kasi maraming natitira. So, ginawa ko ay kunti-kunti lang. Pero kahit konti-konti lang is meron pa rin natitira. Yung ginagawa ko naman is ako na lang din ang kumakain. Para yun na lang din yung aking lunch at dinner. Ang hirap pala, no? Karoon ng physical store. Tumitingin ako sa labas, focus sa labas, kumakausap para i-promote yung store na meron akong ganitong paninda. So, ngayon ako pala mag-isa kasi hindi ko pa kayang magkaroon ng sariling tauhan. Kaya ako gumagawa lahat. Yung pag nalagay ng mga sauce for takeout. So habang walang mga tao na bumibili, ginagawa ko na yung mga bagay na dapat gawin para pag may mga tao, mabilis na lang yung bigay ng mga product. Gumagawa ako ng sauce for the siomai. Ako namimili. Ako nag-i-steam. So lahat gawa ko. At the same time, marketing. And then promote. Then isip ko anong gagawin na pwedeng ihatak sa mga tao. Ganyan. So, ganito pala, no? Ang hirap sa una. Iniisip ko na lang na laban lang. Tuloy-tuloy lang to para tuloy-tuloy din ang pasok. Kung malaki man ang mailabas ko, at least mayroon ko konting pumapasok dun sa store. Minsan nga halos mga 500 lang ang pumapasok. Pinakamalaki ko na is 2,000 sa isang araw. And then 1,000 most of the day ang pumapasok sa store. Yan ang nilalabas ko is more than mga nasa 5,000, 6,000, minsan 10,000. So, labas-labas lang. Sabi nga ng iba, laban lang. Ganyan lang sa una. Puro labas. Pero once na nakilala ka na, at lumakas ka na, puro pasok na ang darating sa'yo. Sana nga. Sana. And then, nag-iisip pa ako ng mga pwede kong i-market. Gumagawa ako ng flyers para sa mga dumadaan ng mga estudyante. Malapit kasi ako sa mga estudyante. So, ang target ko is student. Then, may meal din ako. Meal din ako for student. Mga affordable. Then, meron din ako milk tea and iced coffee, mga affordable na mga kaya, mga friendly budget.
para sa mga estudyante. Yun ang ginagawa ko. Kung minsan, nag-iisip ako ng mga pwedeng idagdag dito sa store para naman may additional na menu at pagpilian din ng ibang tao. Kung minsan nga, isang araw, isang beses na lang ako nakakain. dahil yun nga, luto sa umaga, and then mag-grocery pa, and then magpo-promote sa mga tao, kakausap sa mga tao. Yun. Then mag-observe din. Dami. Marami. Ganito pala, no? Ganito pala ang magkaroon ng sariling physical store. At una ko pang store, dahil nga sabi ko nga kanina is more on online ako nung ako'y nagbi-business. Ngayon ko mararanasan or may experience yung mga ibang business person na nagkaroon din ng physical store, kung gaano kahirap ang magsimula, kung yung mga perang nilalabas muna sa una, mag-success ba yung store or mag-fail ba yung store. Kaya nag-iisip ako ng mga gimmick na pwedeng ipanghatak sa mga tao. Hanggang doon na lang po. Maraming salamat.